Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Maria, isang tambalanista mula sa Bicol. Sumulat ako para ibahagi ang aking kwento. Nais ko din po sanang humingi ng payo. Second year college lang ako nang mabuntis. Napilitan akong tumigil at tumira sa pamilya ng boyfriend ko. Nung una, maayos naman ang pakikitungo sa akin ng mga magulang at mga kapatid niya, pero nang lumaon, nakita ko kung gaano kagulo ang pamilya nila. Araw-araw na sigawan, murahan at basagan ng gamit. Nakatira ang boyfriend ko sa boarding house at sa halip na umuwi, naglalasing kasama ng mga barkada. Nagtiis ako sa sitwasyon dahil bilang galing ako sa broken family, nangarap ako ng buong pamilya. Dumalang ang pag-uwi ng boyfriend ko at naging sanhi ito ng pag-aaway namin. Pinagsasalitaan niya ako ng masasakit na salita. Hindi nagtagal, sinasaktan na din niya ako. Nanganak ako at nalaman ng pamilya ko ang pang-aabusong dinaranas ko. Kinausap nila ang boyfriend ko at ang pamilya niya at sinabing kukunin muna ako para makapaghanap ng trabaho at makapag-ipon ng pang-tuition para maituloy ko ang aking pag-aaral. Kahit masakit, iniwan ko ang anak ko. Natanggap naman ako sa trabaho pero hindi nakapag-ipon dahil pinapadala ko din yung sweldo ko sa asawa ko. Inuubos lang naman niya sa bisyo kaya nagdesisyon akong bumalik na lang sa kanila. Nagtrabaho ako sa isang maliit na drugstore. Habang nagtatrabaho, nabalitaan ko na may mga scholarships ang school sa amin. Nag-apply ako at swerteng natanggap naman. Muli kinausap ng mga magulang ko ang boyfriend ko at ang pamilya niya para sabihing babalik na ako sa pag-aaral. Ayaw naman nilang pumayag dahil ang gusto nila, patuloy ako magtrabaho para masustentuhan ang anak at boyfriend ko. Hindi ako nagpapigil at bumalik sa pag-aaral. Pinadadalhan naman ako ng mga magulang ko ng 300 hanggang 500 kada linggo para sa pamasahe, pagkain, at iba pang gastusin ko. Tinipid ko ng husto para magkasya. Miserable pa din ang buhay ko sa bahay ng boyfriend ko. Ninanakawan ako ng pera, gamit at kung ano pang matipuhan nila. Hindi pa nakontento. Pinalayas ako kaya halos mabaliw ako sa paghahanap ng tutuluyan. Nagkatrabaho naman ang asawa ko at ang akala ko, giginhawa kami kahit paano. Hindi din pala. Sa nanay niya binibigay ang sweldo niya. Inalok naman ako ng kasal pero dahil sa malapit na nararanasan o mapait na nararanasan ko sa kanila, tumanggi ako. Third year college na ako nang malaman kong hindi ako papayagan ng eskwelahan na graduate kung hindi ako magpapakasal. Nagpakasal ako kahit labag sa kalooban ko. Akala ko titino siya pagkatapos naming magpakasal pero mas grumabe pa. Mas dumalas pa ang pagbubunga at grumabe pa ang pambubugbog.
Pagka-graduate, nagtrabaho ako bilang secondary school teacher sa isang private school. Maliit lang ang sweldo pero dahil sanay naman ang laging kinakapos na pagkakasya. Hindi pa rin nagsusustento ang asawa ko. Bihira pa ding umuwi. Madalas pa din kaming nagbabangayan na laging nauuwi sa bugbugan. Aaminin ko nakakasanay. Tinanggap ko na lang na wala na akong magagawa. Walang sasaklolo sa akin. At mas gumulo ang bahay nang mamatay ang biyanan kong babae. Halos magpataya na ang mag-aama kapag nag-aaway sila. Ayokong kalakihan ng anak ko ang ganong sitwasyon kaya nagpursige akong magkaroon ng sariling bahay. Nakabukod na kami ngayon pero malapit pa din sa bahay ng asawa ko. Hindi pa rin kami matahimik kasi pinapakailaman pa din kami ng pamilya niya. Tambalan pakiramdam ko nahulog na ako sa kumunoy at wala ng pag-asang makaahon pa. May maipapayo ba kayo para matakasan ko ang miserableng buhay na meron ako? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Maria. Hi, Maria! Alam mo naman yung gagawin mo eh. I think ang kailangan lang dito yung sino sa atin partner, ang babatok o tatadyak? Ako sa akin, umpisahan ko sa Batukan mo siya, tapos ako tatadyakan ko na lang. Charot. Mas violente pala. Dadagdag pala kami sa problema. Hindi pala nakatulong. Ang ibig ko sabihin... Sabi niya kasi nasasanay na siya. Oo nga, di ba? Di ba, tingnan mo, Bad yun, ang pangit na nasanay ka ng kinakawawa na it has become the norm. Mm-hmm. Naging normal siya. Di ba? Parang katulad na lang ng sobrang normal yung makapanood ka sa mga panoorin, lahat ng available na content sa atin, 'di ba? Normal na yung sakitan, normal na yung may gigilitan ng leeg, normal na may tatalon sa building, 'di ba? Parang hindi natin sinasabing normal pero dahil lagi siyang napapanood at available lagi, nakasanayan na siya. Pero sa totoo lang, hindi ka dapat masanay sa panoorin na sobrang violente. Mm-hmm. 'Di ba? Doon sa mga panoorin na ang pinopromote ay ang pagkuha ng o pagkitil ng buhay, 'di ba? Dapat hindi tayo nasasanay sa ganun. At ganun din Maria, 'di ba? Hindi ka dapat nasasanay na sinasaktan ka. Hindi ka dapat sanay na kung meron kang sanay na, dapat kunyari, parang tayo, karamihan sa ating mga Pilipino, kulang sa pera. O, di sanay na tayo. Hindi na nagugulat, 'di ba? I think medyo okay lang yun eh. 'Di ba? Sanay naman ako na walang pera so kaya kong bumaluktot dahil maiksi ang kumot, 'di ba? Parang ganoon. Pero yung nasanay ka ng binubugbog, minumura, nasanay kang may maghalos patayan sa paligid mo, hindi yun maganda. Correct. Kaya namin siguro nasabi na sino sa ating dalawa partner ang unang babatok para matauhan kasi parang or tanggalin na lang natin yung helmet niya, partner. Naka-helmet Suot ng helmet. Nakasuot ng helmet. Nasa loob ka ng bahay. Tanggalin natin ang helmet, partner, para talagang makita niya. Alam mo, kaya nabibilib ako dun sa mga riders, partner. Kasi one time na sumakay ako ng umangkas ako sa ganyan, partner. Pinasuot ako ng helmet. Yung pangunawa ko nabawasan ng 72%. Hindi ko masyado naririnig yung mga bus. Hindi ko naiintindihan si kuya na kinakausap pala ako. 'Di ba? Kasi kapag naka-helmet ka, may mga nakaharang eh. So kailangan natin tanggalin yung helmet mo kung ano man yung mga nakasaksak dyan sa ulo mo. Baka naman iniisip niya kasi panalag ko to.
baka saktan na naman ako ng asawa ko, at least may helmet ako. Ay, hindi eh. Hindi effective eh, girl. Sa tingin ko, hindi effective yung pag-iisip mo. Oo. Kaya kailangan ng konting batok para maalog yung utak. Kasi kung ano man yung isip mo, hindi effective. Diba? Sobrang tagal mo na nagtitiis. Totoo yung description mo na kumunoy. Tas kung tinatanong mo sa amin, paano ba makakalabas? Laging may choice. Diba? Yes. Lagi natin sinasabi, wala naman akong choice, trabaho ko to. Wala naman akong choice, asawa ko yan. Wala naman akong choice, yan yung nanay ko. Wala naman akong choice, pinagalitan ako. Laging meron. Actually, meron kahit papaano, walang victim blaming dito, pero kahit papaano meron kang ambag dito sa sitwasyon kung nasaan kayo. Agree. Nasaan kayo ng anak mo. Paano yung ambag? Hinayaan mo eh. Okay lang din sa'yo. Tiniis mo. Ano yung sinabi mo? Kinasanayan ko na. Oh. Correct. Diba? Sa tingin mo ba maganda yon yung nasasanay ka na may nagnanakaw sa tabi mo? Nasasanay ka na kulang yung kinakain? Diba? Parang nakakalurky, girl, ha? Kanina wala akong problema, ngayon dumagdag. Nakakalurky, girl. Totoo yun. Malaki yung naging contribution mo dito, Maria, kung bakit nangyari din ito. Nung una pa lang, ang dami ng senyales, ang dami ng red flag, pero hinayaan mo pa. In other words, ulitin lang namin na you allowed these things to happen. Inalaw mo siya, hinayaan mo mangyari. Tapos ngayon, nalubog ka na, medyo mahirap nang umalis, pero ito ang tatandaan mo, may chance ka pa. Yes. Malaki pa ang pag-asa mo na makaalis sa ganyang klase ng sitwasyon. Marami lang kaming katanungan na bakit bakit ka nagpakasal sa kondisyon na dahil yung school. Saang school tsaka yan? Yun din yung tanong ko, saang school yan? May ganyan ba? Walang ganyan. Correct, yun nga eh. Saan nanggaling yung idea mo Totoo. na hindi pwedeng magpakasal or hindi ka makakagraduate nang hindi ka kasal. Wala sa pa taong hindi mo gusto. Oo, walang ganun. Kasi kung halimbawa, let's say sa gradong whatever, kung ano man ang tawag, ang pinopromote din dapat nila, maging maayos yung pamilya. At paano niya gagawin? Hindi mo naman gusto yung lalaki. Sang school yan nang hindi na mag-enroll yung mga tao. Splok mo na. Splok mo na, girl! So that's one thing. Saan nanggaling yan? Kasi alam namin, walang ganyan. Walang ganon. Walang ganyang eskwelahan. Unless kinutsaba, baka pinsan nung asawa mo. Yung principal or yung dean. Oo, may mga ganon. Pero malaking mali yun. Dapat hindi ganon yung mangyari. Tsaka yung bakit ka nagtitiis? Yun lang yun eh. Question, bakit ka nagtitiis sa mga bagay na nahihirapan ka kung may choice ka naman na umalis dyan at maprotektahan ang sarili mo. Kaya mo namang buhayin yung sarili mo eh. Diba? Alam mo sa sarili mo na kaya mong buhayin yung sarili mo, pero balik ka pa rin ng balik dyan. Feeling ko, bumukod partner, ka. pero nandun na sa tabi. Pero alam nasa mo, malapit pa rin. Minsan lang kumunot yung noon ni Chopper. Kita ko talaga. Bumukod ka, pero tas kumunot yung noon niya. Pero abot kamay ka lang din. Yes. Nakikita mo lang din sila. Tama. Diba? Nakakalurky. Sabi nga sa'yo kanina batak na batak yung yung noon namin. Ngayon kailangan na namin magpa-botox. Diba? Kumunot ang mga hindi dapat kumunot eh. Nangulubot. Oo, kasi diba, because you allow. Ang feeling ko lang dyan, partner, baka kasi, syempre, di ba tayo, nasa labas kasi tayo ng sitwasyon, wala tayo sa loob, hindi natin alam yung nararamdaman niya, hindi natin alam yung buong kwento, yung mga ganun. Tapos, I guess, partner, iba-iba kasi talaga ng emotional quotient or EQ. May mga iba talaga na, hindi ko maipaliwanag kasi hindi naman ako psychologist, pero iba-iba talaga. May mga ibang, hindi nila kayang tiisin yung ganyan. May mga ibang, diba? Kayang tiisin. Una pa lang, sa unang red flag pa lang, actually, mamink-mink pa lang yung flag. Hindi pa siya tunay na pula, diba? Umaalis na agad. So, iba-iba tayo ng, iba-iba kasi ng kinalakihan, iba-iba paniniwala, correct, tolerance, yung mga ganun. Kaya ito, maybe, kasi nga, galing siya sa broken home. So, dahil doon, medyo mataas ang tolerance niya sa pain? Alam mo, tingnan mo sa aspeto kung nanggaling ka sa hindi maayos na pamilya, kung ano man kadahilan, di ba, para kung ano man yung nakita mong mali doon, wag mo nang hayaan na mangyari ulit ngayon. Di ba? So, again, alam mo, ito lang gusto naming bigyan ng DN.
may mga pagkakataon na kaya mong kontrolin. Oo, na Pero pwede ka mag-decide. Yes, pero Oo. inalaw mo lang na mangyari. 'Di ba? Yung yun na lang eh. Yung kumunot yung noo mo partner kanina. Yun na lang lumayo ka eh. Yung bumukod ka. Nang lumayo, pero literal yung pagbukod mo. Oo, literal Nakabukod na ka ng talaga. bahay pero malapit pa rin. Sana doon nagpakalayo-layo ka na hindi ka nila makikita kung saan man. Correct, yung mga pwede mag-jeep. Alam mo yun? Yung LRT Yung tas tatamarin jeep. silang puntahan Oo, correct. ka. Yung parang ayoko na lang tamarin kasi mamamasahe pa ako. Di ba? Hindi. Oo. Mga 3 steps away. Bumukod pero nasa Yung pwede kabilang ka pa bahay abutan lang. ng mainit na kanin. Correct. Yung hindi man lala. Walang mapapanis sa pagkain. Di ba? Kaloka. Yun. So ngayon, kung tinatanong mo sa amin, alam mo yung sagot dyan. Marami ka pang paraan. Oo, alam mo yung sagot dyan kung makakaalis ka pa ba? Yes. Alam mo, binabasa ko yung kwento mo all throughout, tas medyo siniskim ko na mahaba pa. Sumasakit yung ulo ko, parang mas mahaba pa ba siyang reklamo, tas hindi pa siya umaalis. Tas feeling ko sa dulo nito, tatanungin niya kung aalis ba siya. At totoo nga! Totoo nga ang balita! Diba? Nakaka-lurks. Alam mo na ang sagot sa tanong mo. Correct. At Diba? alam mo na Gawin yung, mo na lang. Oo. At kung paano gagawin, may paraan. Yun na lang yung yun sa tingin ko ang dapat na idasal mo ng bonggang-bongga. That the Lord gives you the strength to say goodbye. Minsan kasi 'di ba parang wala tayong kakayanan or feeling natin hindi natin kayang mabuhay nang wala yung mga taong ito sa paligid natin kasi naging dependent na tayo sa kanila. Pero sa totoo lang, masakit sa bangs sila, nakakakulot sila ng bagong rebond na hair. Ganon sila, kasakit sa ulo, 'di ba? Tapos nagsistay ka pa din. You know what to do, and we pray that the Lord gives you the strength na makapag-goodbye sa mga toxic na tao sa buhay mo. Hindi mo deserve. Tama, hindi mo deserve yung ganyang klase ng treatment. So, kung makakaalis ka sa lalong madaling panahon din alis. Napakaraming rason kung bakit mo kailangan umalis. Correct. Self-care. Tama. Kailangan yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. But thank you, Maria, for sharing your story at naway na himasmasan ka at natutunan mo kahit papaano. Ang dapat mong matutunan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!